Acts chapter 20, verse 35, New International Version. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, "It is more blessed to give than to receive." The word blessed, or sometimes translated better, comes from the Greek word makarion, which means happy. In Acts 20:25, the Apostle Paul is speaking to the church of Ephesus when he quotes Jesus by saying, "It is more blessed to give than to receive." When Jesus says our giving is more blessed, he's telling us that there is more happiness or joy to be found in God when we give rather than when we receive. In today's message, Pastor Hernan Layson talks about the blessing in giving. What are the different kinds of giver? The 3 T's to give to God and others. Giving as worship, giving draws us closer to Christ, giving shapes our character, giving builds trust, giving brings joy, giving encourages generosity in others, giving glorifies God, and giving brings encouragement and healing. It is more blessed to give than receive because our giving kills our self-centeredness, takes away the love of money, and fuels our mission to help those in need. Because we have been given everything we need in Christ, we don't need to expect anything in return while giving. Ang thanksgiving, a compound word, ang concept ana is combined with the 2 elements sa gitawag nga grateful and generous life. Thanks means gratitude and generosity. In giving, naagod ang gitawag generosity. So before nga nagahimo og yearly thanksgiving, nagapanghatag og gift. Amen. Nagatanaw ko sa kuan mo ni ang dako kay nga impact sa kinabuhi. Mo na nga being thankful for God's blessings and responding by giving to others. Dito sa Mungkayo, before ang bagyong Pablo, naka-decide mi sa Mungkayo sa UCC nga magahimo mi og gitawag Thanksgiving outreach. Duha ka area sa gitawag nga Kalinga, Gawad Kalinga. Ang gitawag nga mga tao nagpuy dito, poor among the poor, may gibutang sa gobyerno. Nagapakaon mi dito, then nagawali, naga-evangelism kumbaga. Duha ka area sa kaayo sa Ginoo, nabayaw ang ngalan sa Ginoo, nailhan ang Universal Church of Christ, then nagahimo mi sa prison ministry. Ano nga time, nagpalit mi og mga lawanit, kay ang mga piniriso sa Mungkayo, wa kanang kuan lang, luoy kang higdaan. Nya Muslim mga drug addict na sharean, apil pud ang pulis nag-atong sa prisuhan. Then no nakita unsang impact gyud sa kinabuhi being Christian. Di nagadua pud mi sa gitawag Home for the Aged sa mga gitawag nga mga neglected nga mga inahan. Subo pamalandungon na inahan nga kaya buhion yang anak bisag napulo ka buok, pero napulo ka mak anak dili kaya mo buhig usa ka inahan. Nagaduaw mi mo ni nga dako kayo impact sa mong kinabuhi. Ang pagpasalamat dili lang gyud kay taman lang sa word, kundi may responde gayud sa paghatag. Mo na ingon ni Bishop, kung mupasalamat ka, may ipasa ka. Kaya kung wala, lamat lang ang tanan. Now, this time, maghisgot kita, the blessing in giving. Ang panalangin diha sa gitawag paghatag. Acts chapter 20, verse 35, it is more blessed to give than to receive. Now, unsay pasabot ani? Sa buhat 20:35, diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyong kikinahanglan kitang maghago, aron pagtabang sa maluyahon, uban sa paghinumdum sa gingon si Ginoong Hesus. Labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Kung tanaw nimo ang konteksto ani, mao ni ang paghinabi ni Apostol Paul sa mga leader sa gitawag church sa Episo. Nya gin-encourage niya gayud ang pagtabang, ang paghatag.
sa magitawag ng inahanglan. Now, nagapasabot, adunay pipila, giving can help meet the needs of others. Giving can make a positive difference in lives to others. Giving can strengthen faith and sense of connection to others. Giving can keep the gospel alive. Giving can demonstrate the need of to work on behalf of the weak and not exploit. Nagapasabot, may impact gayud ang paghatag. Mo na nga, how to deal kanang gitawag minority, katong ingon ni Bishop. Lisod siya dumalahon ang mga tao na sa gitawag nga mga tribe people. Madasig sila sa mga buluhaton, pero kinanglan mo sponsor ka. So, inanay pag-educate, paghatag gayud, dako og impact sa ilang kinabuhi. So matag karon niya magahimo mi kay gibahin ako zone 1, zone 2, zone 3, magahimo mi og kanang gitawag nga zone 2 meeting, magabit-bit jud ko 10 kilos nga bugas kay may nga kabahin ko nga sila magampo sa ako. Dakog impact para sa ilang life. Kung magahimo mi og gitawag nga District 7 Leaders Fellowship, anak nga time with my wife, magapanghatag mi og 10 kilos rice sa mga leader sa simbahan. Ipa-recognize gud sila. Kay ngano, diha sa paghatag, diha ang panalangin. Then as leader, as true believers of Christ, we are a good example to others. Kinsa may tagaan nato, mo ni dagog question. In biblical, una, servants of God. Ikaduha, na ang mga orphans, mga widow, nga wa na nag-atiman. Prisoner, mga tao nga di nasa balatian. Kita na ko ganina tong sa hospital, nagapanghatag may kwarta kaagi ko sa hospital, ug hatag. Then, mga sojourner, mga dumuluong, ang uban pwede manulunda. Sa simbahan, one time, nag-isgot me about giving. One time, human sa among Sunday school, misulod ang mga naibadyaw nga misulod. Igsuon nga badyaw. Niyon ko, kiniron panahon na, gipasudlan tas Ginoo para masukod kung kinsa gyud makahatag. Badyaw misulod sa simbahan. Na-amaze ko, within how many years in ministry, kadto pa ko ka-experience misulod ang badyaw. Wa man na pudto na segundaan. Now, adunay mga klase nga maghatag. Kining gitawag the boxer giver. Tanawan ng boxer, muhatag, pero bawi. On and off ang paghatag. Amen? Kini gi-mention ni Bishop, the kangaroo giver. May desire nga maghatag, pwede kaabot kay mubo ang pangunahan. Gusto ko muhatag, pastor, gusto ko may side faith ko, pastor, nga panalanginan ko. Brad, may ipadala ko, pero di kahatag. Then another is sacrificial giver. Sa Mark chapter 12, verse 41 to 44. Kini nga babae, duha ka salapi gayod, ang tibuok niya, nga gitag Panginoon, iyang gihatag. Kay sa mga tao nga naghatag ikapulo, nga sobra ra nila. Man in experience, akong gitag brother-in-law, sa dihang nag-blacksmith pa siya, sa Kamakop, ang iyang tanang kwarta niya, sa first Sunday sa January, gihatag niya tanan. Ang iyang ingon, Lord, ikaw na'y bahala. Kay libog siya, nalibog. Unsa iyang kapital sa blacksmith. Pero as of now, sa kaayo, sa Ginoo, naka-attach big junk shop, nag-junk shop na siya. May forward na siya, may 10-wheelers, may wing van. Unya, mao'y nagasagod sa mga pastor, ang uban. Ug nakabenepisyo mi sa kong asawa, kay ngano, akong bayaw, gikwaan mi og Hilux Conquest, mo igi-service sa ministry.
Although may gihatag mi nga 420,000, natingala pud mig-asa gikan, pero ang monthly sila nagbayad hantud nagtiwas amuan to the impas. Another is gitawag a cheerful giver. Mauni ang gipangita sa Ginoo, malipayon nga maghatag. Amen. Ambot og naka-remember ba ni Bishop, ang di malimot sa District 7 sa nagprayer ka, morning prayer ni Bishop, Ginoo, ang akong pag-ampo, kining nga mga pastor karon, ayaw himuang nga mangayo, himuas lang maghatag. Ug mao nang nabak sa among unahuna, nga kaming mga pastor, muhatag yun. Bisan igo-igo ang panginabuhi, pero masustain. Mga pastor nga, igo ra gyud. Pila ra ang ikapulo nga makuha sa church, katunga, igo ra, pero masustain. Pinaagi sa among contribution, ang District 7, nakapalit may gluti, nga na 70,000. Kuan lang to, contribution lang sa mga membro ug pastor. Tulo ka simbahan ang among nga gitawag nga nakapalit og gluti na plaster nga simbahan sa kaayo sa Ginoo. Now, tulo ka butang ang atong mahatag sa Dios. Kung maghisgot kitag paghatag, nasa atong mindset ang naka-register nato kwarta. Number 1 nga atong mahatag sa Ginoo is our time. Amen. Ang atong pagsimba, importante panahon. Expression of love is time. Ikaduha, talent. Ang mga hiyas, nga mahatag nato sa Ginoo. Din ikatulo, tresyo. Dako kayo kahimuan, diha, gid sa bulaton sa Ginoo. Now, number 1 nga points, giving as worship. Ang paghatag, usa kapag simba. Amen. Giving is an act of reverence and gratitude to God. When we give, we acknowledge God's sovereignty over our resources and honor Him. Kung unsay naa nato, igsuon, iya giragyon na tanan sa Ginoo. In Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Atong pasidunggan ang Ginoo dito sa King James Version, manggad. Dito sa gitawag 1 Chronicles 29:14. But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. King David, nag-acknowledge siya ang tanang butang iyara sa Ginoo. Dito sa Bisaya, apan kinsa man ako ug ang akong katawhan, nga kami mahimong tapos sa paghalad sa kinagbubuton sa ingon niini. Kaya ang tanan nga butang gikan kanimo ug ang imong kaugalingon kami naghatag kanimo. Kung tanaw nimo ang context, nagtigom sila, nag-contribute ang mga official si David, ang mga taong mga dalagko, pagtukod og templo, mga plata ug bulawan, mga materyales para itukod nila. In short, ang naa nato iya sa Ginoo. Walay atoa. Ikaduha, giving draws us closer to Christ. Giving shifts our focus from material things to eternal treasure. It deepens our relationship with Christ as we align our hearts with His. Nagapasabot nga ang paghatag mao ni ang makapaduol nato sa Ginoo. Amen. Mao ni makapalawom sa tong relasyon sa Dios. From material to eternal treasure. Kung ang pagbulig nimo sa ministry, igsuon, dako kay na para sa kamayaan sa Ginoo. Sa dito ko sa gitawag sa gitawag Laminga, sa San Pedro Laminga, Agusan del Sur, duol atong gilinugan atong alas 6:20, 5 atong pizza 26, 5.3 yata. Dito ko atong 21.
Naistorya na kong maestra nga retired teacher nga nagdonate gud sa gitawag luti nato sa simbahan. Nga bag-ong simbahan first gitawag Thanksgiving nga ilang gihimo nga didto ko. Ingon siya, basta iya sa Ginoo ako ning ihatag kay para niya mamatay raman ta biyaan raman nato ni. Gani unbeliever gani. Sa biyaan ra nato ni. Mo nga iya ni sa Ginoo. One nga struggle sa among family, sa dakong papa, within how many years na backslide, niya nawala sa circulation sa pag-alagad, then dito siya na-revive sa Pamakops Alliance. Niabot nga time nga diin, akong papa, before siya namatay, niabot siya nga magtukod siya, human sa gitawag Bagyong Pablo, ni-decide siya nga mag-donate og yuta namo sa among kalubinhan, nga mag-donate og yuta sa gitawag nga simbahan sa Pamakop. Ako maigsuon nga napa sa Cebu ato nga time, nang react sila. Nga dili pag-donate, ingko nga iya man na sa Ginoo. Biyaan ra man nato ning atong kabtangan, biyaan ra man nato ning pero kining gitawag simbahan nga naa daghang talag aning mabag-o sa ngalan sa Ginoo. Daghang makabaton og kaluwasan sa ngalan sa Ginoo. Ug karon ang mga against na kung mga igsuon nanimba na noon didto. Sila na noong na opisyal hinuon didto. Pag uli nila sa gitawag mong kayo. Ingon pa sa Matthew chapter 6 verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Pero ang Matthew 6:19 kung magsugod ka sa gitawag gitawag Cebuano, ayaw ka mo pagtigom o mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta kay tayan lamang kinikutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit. Din way taya og anay nga magkutkut niini ug way kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi ato usab didto ang inyong kasing-kasing. Ani nga part, igsuon, kung naa ka sa maturity level sa imo pag-alagad, sayon nang sa imo ang paghatag. Morning nga akong gina-consider akong kaugalingon nga ang paghatag when we are not totally transformed, mag-start good sa atong mind, then ibutang nato sa atong heart. In Jeremiah 17:9, heart is deceitful, full of evil things. Ang kasing-kasing malimbungon, puno sa tanang kadautan. Muna nga, dakong impact na itong sabtan ang pagpaduol gayud sa Ginoo. Muna nga, angay na itong paslamatan, ang atong kinabuhi gayon. Nga, ang naa na to, unsang gasa na bato na to, pwede na itong ikashare nga to sa uban. Diha sa bulaton sa Ginoo, sa mga taong nanginahanglan, nga ikaw ako gitandog da sa Ginoo. Kay nga naman, ingon pa dito sa usa ka gitawag quotation, God give you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? Amen? Abi nyo lang, pila na ta ka minuto, oras na yata? Oras na? In every second, duha ka mga tao ang mga matay. In every minute, 121 persons die. Munang paslamatan natong Ginoo. Ang dako nga panalangin, ang atong kinabuhi. Kung unsa may naa nato, it's time to share. Panahon ani nga gitawag nga Christmas season, si Christ God ang reason. Muna nga, it's time to love, it's time to give, and it's time to forgive. Amen. Mong nang dako kayong kay moa nato sa Ginoo. Ikatulo, giving shapes our character. Muna nga, unsa pang naa nimo ba pinaka-importante ang atong pagkamay natagon, ang pag-share ngadto sa uban, gumikan kini naghulman ni sa atong gitawag kinaiya. Ingon pa dito, regular giving cultivates Christ-like selflessness and compassion. It transforms us into the image of Christ who gave His life for others. One of my experience, December 19, 2008, sadang na-diagnose akong mama stage 5 cancer sa Davao Medical Center.
20 days, manual lang nga gitawag, ginapam. Nya di man kasulod dito nga usara man gud ang gitawag watcher. One time ato, ako nga akong wife, narami sa gawas, sa dito migda, mag-analag karton. Nay usa ka gitawag nga backslider nga naghatod siyang asawa sa emergency nga mga nakay sa delivery for cesarean. Sa dugay na mga gitawag ko kabildo o conversation, na-convince ko sa akong sulod nga mo-share sa iya. Niadol ko sa akong wife, yung kunay, may conviction sa akong sulod nga mo-share. Yung sa akong asawa nga, moro man ni atong kwarta, 200 pesos. Gi-share na ko, Brad. Love gift na mo sa imo, Brad, 200 pesos from the heart. To make the story short, nung uli mi sa akong asawa sa Montevista sa ilang balay, dito ko natulog. December 20 morning, gipukaw ko sa akong bayaw nga one of the gitawag nga manager sa BDO, gipukaw ko sa akong bayaw for the first time of my life nga naami sa need sa panginanglan sa panalapi kay naa sa gitawag nga balatian akong mama. Gitagaan ko as regalo sa akong birthday, gitagaan ko 20,000. Na-experience ako kaya ako kaayo sa Ginoo. 20,000. Mo na pila ka pilo. 200 lang unsay conviction nimo pero laing mga tao wala pud ko nangayo, wala nagpadungog-dungog. Wa pud may nagkita sa bayaw, basta natug lang mi dito, wa may nag-abot. Magipukaw ko gitagaag 20,000. Mo na nga ang paghatag nimo, panalangin nga to sa uban, pero kung ang Dios nalipay sa imong gihimo, pwede sa mo gamit panahon of crisis, mo panalangin pud sa imo. In gitawag Salmo 37 verse 25, ingon pa ni Haring David, natigulang ko kaniadto, ingon siya dito, sa bata pa ko hangtod natigulang ko, wala pa ko kitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo. Munang kung magmatutom ta, kung magtarong ta sa pag-alagad, ang atong paghatag, ang atong kinabuhi una sa tanan, nga di in total surrender da sa Ginoo, pakanon ra ta sa Dios. Kang gusto sa Ginoo everyday, kabaluta mo pasalamat sa iya. Suplayan ta sa Ginoo, tagaan tagmayng panglawas uban ng kabataan, panahon sa balatian, ang Dios na ara kanunay mag-comfort nato. Panahon sa crisis, na kanunay ang Ginoo. Manang mga tao karon naghulat sa gobyerno sa ayuda. Nako ipakita diri nga picture, ang Davao de Oro, ang Mount Diwata nga naa sa Mungkayo, mao na ang mga kuan di ato, pero kanang gwapo na kang madan, unaana sa kuan ang mga minero. Mao ning portal, mga tunnel dito, sige rin. Kana diha mo suksok ang mga tao. Pero ang uban ng mga kuan na dagko na nga mga sakyanan, mga gitawag nga mga dump truck dito na sa mga big skills na kaayo. Nga pangsuog na ang mga bukid. May story dito nga panahon sa abunda sa 1980s to 90s nga mga sakyanan nga mga extended nga mga lawin o dagko nga masalakyan, may sakyan sa mga tao kay lisod pang dalan. Uso ang hold up og tulis dito. Pagbaba sa mga minero, tulison pud. One time ato, natigom na ang mga tao, gingon na nga, okay, kinsa sa inyo ang naikwarta? Diri sa tuo, adto dito. Kinsa sa inyo ang walay kwarta? Diri sa wala. Pertindaghana, ang dito sa tuo, duha ra ka buok. Ingon ang mga kuan nga, sige, panganda mo kay istrapingon tamong tanan kang way kwarta, balhin dito sa tuo, nanaghan sila. Kaya naaday kwarta. Ang paghatag sometimes na ang atong greediness. Amen? Muna nga, giving builds trust. Generosity fosters trust and relationship and teaches us to rely on God's provision. Trust is also built when we entrust others to steward gifts responsibly. Muna nga, sa paghatag nato ang pulong sa Ginoo, nagaingon di ana sa gitawag Luke 6:33, give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over will be put in your lap.
For with the measure you use, it will be measured to you. Ang imong gihatag, tinantang, dinasok, pinaugdo, susama usab ang imong pagkadawaton. Muna nga importante kay sa atoa. Sama sa gitawag President Harry Truman, usa sa gitawag nga pinaka ika-33 nga gitawag President sa United States of America, si Harry Truman. Abin nyo lang, sa gipakita sa iyang gitawag nga beaker, nga diin, mo ay nag-serve siyang pagkaon, nga, gihatag nga ang base gayod. One time sa nag-birthday si Harry Truman, gimuan siya og nindot kayo nga cake sa White House. Abin nyo lang, wala yun siya misugod sa maong gitawag nga simple ceremony siyang birthday sa White House. Giadto niya ang baker dito sa kitchen sa White House ug iyang gipasalamatan. Ang paghatag na tugbis sa Ginoo, importante kaayo. Amen. Not only our money, not only our talent, not only our time, most of all, our love. Gugma gyud nato. Ang pagsimba nato sa Ginoo, dako na ni kalipay sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ikalima, giving brings joy. Sa paghimo nato sa gitawag paghatag, maghatag ni kalipay. Mo nang nakita nako sa video kaganina, nalipay kong mga tao makadawat makahilak gayud. Nga unexpected kay mga tao kasagaran aning gitawag Christmas season ay mga tao nga naas balatian, mga tao nga nas kabigaduhon, pero nay mga surprise ni nga madawat nilang mga gasa, hilabi na grocery, hilabi na bugas, dako nag-impact silang kinabuhi. Generosity reinforces our core values and brings fulfillment. Ingon pa sa 2 Corinthians 10:7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sa Bisaya, busa kinanglan nga maghatag ang matag usa, sumala sa iyang gusto ug dili magsubo. Magunaw na nga gipuggo siya kay ang Dios nahigugma sa malipayon naghatag. Ug mao ni importante sa atong kinabuhi. Amen. Adunay survey nga ang giver's glow of the helper's high improve sense of well-being 89%. Pag naa ka sa gitawag mga buluhaton sa pagtabang, diha nimo matagaag sense sa imong kaugalingon nga may gamit dai ko. Importante dai ko. Another is lower stress levels. Instead, nakapokus ka sa imong problema personal, pero to the extent nga na gift giving, nalimtan nimo imong personal nga problem, nalipay ka. Amen? Another is better physical health. Makahatag ni sa imong maayong gitawag panglawas. Enhance emotional health, then enrich sense of purpose in life, then increase happiness. Makahatag yung tumang kalipay. Abi nyo lang, sa nagkakaunik mi sa gitawag nga evangelical church, sa mga Chinese evangelical church sa gitawag Davao City, na-appeal mi sa gitawag nga wheelchair ministry. Nagasulod mi sa gitawag nga mga barangay Eben Montevista sa lain nga mga lungsod. Naga-deliver mi kauban ni Ma'am Bingka Ang, nga usa ka insik from Davao City. Mao to ang amo nga gitawag pa din may mga gift nga gipanghatag. Dako og impact nga makatabang gayud labi na sa mga bata o mga kuan nga naa nang inahanglan og wheelchair. Ikaunom, giving encourages generosity in others. Giving inspires those around us to embrace generosity. It sets an example for friends and family, creating a ripple effect of kindness. Sa diha nga nagahimo mi sa gitawag nga dako nga buluhaton with my family sa akong wife, entero pamilya mi nga naghimo og gitawag nga outreach sa panghatag og mga sinako-sako nga mga bugas. Gikan sa Butuan din with Bible ug uban pa nga mga gitawag nga mga tracts related about sa gitawag evangelism. Nagapangwali og sa mga pila ka mga barangay nga among gisudlan panahon sa gitawag pandemic. Ug dako og impact kayto sa kinabuhi, makapa-encourage sa uban
nga diin sa paghimo usab, sa paghimo og tabang. Mo na ang Hebreo sa gitawag 10:24, magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo. Dakog impact. Sa panahon nga nakasirati ug nakita ninyo ang Mungkayo, pila ka mga barangay katong permero nga last year nakadawat mig hinabang gikan sa District 10. Nga pipila ka mga simbahan kapiktado nga dakog impact usab ang gipagpakita ug pagtabang. Ikapito, giving glorifies God. When others see the impact of giving, God's goodness, it made evident. Generosity is a testimony that points others to Christ. Importante gayud ang paghatag mao ang paghimaya sa Dios. Ug dako kay kahimuan. Mo na nga bilang leader sa simbahan, ginadala na ko mga igsunan nga mo share. Mo na nga daghanta og gitawag nga pwede ihatag nato. Especially sa mga kababayenan. Kay pag-abri nato sa kabinet, tuwa dito ang mga gikan sa ukay-ukayan nga tuwa nagpundok dito. Mo nang ingon akong wife, nay paghatag mo pagkuha na nay katong di na magamit, hala ipakwa na to kay hatag. One time nga diin nag-selected ukay-ukay ako asawa kay negosyante lagi. Ang tanan nga wa nangahalin, gibit-bit na mo pila ka gitawag mga pito ka madagkong sako. Humagtang giving sa bahayan, gipakuninitan, hurot. Enjoy ang mga tao, pinunitay dito sa sinina. Yung kunaaraw man da ini. Muna nga, pwede ta makahatag even sa mga butang, wala na ito gamita. Amen. Mga pastor ka din, ang inanglag sa lakyan, nung nanubra ng atong motor, ihatag na ito sa pastor. Kung nagbike-bike na si pastor, ihatag. Pwede. Para lang sa kamayaan sa Ginoo because giving glorifies God. Muna ang pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians 9:11 sa Bisaya, himuon kamo niyang madagayaon sa tanang butang, aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon. O daghan unyang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa nga ilang madawat pinaagi kanamo. Muni nga ang paghimo niyo sa gitawag gift giving dakog impact sa Dios. Kay mubaha ang pagpasalamat sa Ginoo. Daghang mga taong nakadawat, Lord, salamat aning mga tao nga imong gigamit. Dakog impact silang kinabuhi. Muna nga ang Dios di magmakuli pagpanalangin. Kay diin ang mga butang gipauyatan sa Ginoo sa ato, gipial sa Ginoo sa ato, pwede niyang dungagan. Why? Because our God is a God of multiplication. Kaya nga diin palambuon sa Ginoo. Sa 12, kay kining pag-alagad nga gihimo ninyo dili lamang magsangkap sa gikinanglan sa katawhan sa Dios, kundi mo sampot usab sa madagayaong pagpasalamat ngadto sa Dios. Ug mao na ni ang paghimo natong pagpasalamat sa kaayo sa Ginoo. Amin lang ang sisikades with our bishop dakog impact sa among kinabuhi. Dito sa Mindanao nga ngano nga abot ang konbensyon nga gipahotel ang taga Visayas, kay nimbalos may nga gipahotel mi taga Mindanao dari. Mao ang tinuod. Matag simbahan ato ang among amot tag 6,000. Simbahan kag tulo na kabuk membro 6,000. Ratsada gyud to, giihap tong pila ka simbahan sa Mindanao. Amot gyud para maka-raise og dugang pangapagkalanon para sa konbensyon. Dako og impact kayo. Sa 13, og tungod sa kapamatinud-anon sa inyong pag-alagad, daghan ang magpasidungog sa Dios, gumikan sa inyong pagtuman sa mayong balita, may tungod kang Kristo, o sa inyong pagkaminatagon kanilag sa uban pa. And the last, giving brings encouragement and healing. Serving others can bring personal encouragement and healing. In Proverbs chapter 11, verse 25, be generous and you will be prosperous.
And that is a God's promise. Help others and you will be helped. Sa Bisaya, sugdan nato sa 24. May mga tao nga way pugong-pugong sa pagpanghatag, apan nag-anam sila kadato. Adunay naghikaw nga angay unta nilang ihatag, apan nag-anam hinuon sa kakabos. Imagine, grabe ang opposite. Ug kang garugiber ka, magkaanam kag di mayo. But sa 25, pag manghinatagon ug magmaswagon ka, tabangyang uban ug tabangan ka usab. Amen. Kini ang promise sa Ginoo. Kung gusto ka nga daghang pasalamat mahitabo, makahimo sa gitawag pagpasalamat nga daghan, ang sekreto di ay paghatag. Dili lang kay sa kwarta, ang imong panahon di sa Ginoo ngadto sa uban, ang imong talent ug ang treasure nga din gipauyatan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Now, you know the story about the Sea of Galilee and the Dead Sea is a parable that teaches the importance of receiving and giving back in life. Makita nato diana sa Israel karon bisag sige gira mao ni ang sa taas dito mao ang nag-source niya ang Sea of Galilee diya sa taas nga side mao ang Jordan River nga din diana gibawtimuhan si Jesus Christ. Ang Sea of Galilee kumpusa sa gitawag mao ni ang Sea of Galilee sige dagod rin sa taas nga bahin mao ni ang Sea of Galilee. Ang Sea of Galilee receives water from Jordan River and then gives it back to the river, keeping the water flowing and the sea of full of life. The Sea of Galilee is a source of drinking water and irrigation for Israel and is a popular tourist destination. Ang Sea of Galilee, almost 20 kagitawag living species, mga isda nga buhi daana ug dako kay ni sa relasyon during the ministry of Jesus Christ. Diri ang panginabuhian, even Apostle Peter, mo ilang panginabuhian ang pagpangisda. As of now, ang Israel, diri nagakuha og drinking water nila and irrigation from the Sea of Galilee. Katong sa taas nga part. Ang source niya, ang Jordan River. Pagkahuman, mupaawa siya, mubalik sa napun o may nahimong river, na awas ang Sea of Galilee. O katong ayang gitawag nga supply niya, padulong sa gitawag Dead Sea. Mao ni ang Dead Sea. Gituhuan nila nga tambal ni siya, especially sa mga skin diseases. Kung naka sa Dead Sea, 8 to 9 times ang iyang kaparat sa gitawag Pacific Ocean. Pero walay nabuhi bisag usa. Gumikan sa iyang kaparat. The Dead Sea receives water from the Jordan River but has no outlet. Wala siya'y awasan. Napundo siya. So it keeps all the water it receives. The Dead Sea is a stagnant, salty environment that supports no life. Wala do'y kinabuhi. The parable teaches that life and hope are sustained by receiving and giving back. Amen. Ang kinabuhi ug paglaom, masustain lang siya sa pagdawat ug pagbalik. It also illustrates that if we receive everything the Lord has for us, but keep it for ourselves, will become stagnant. Nagadawat at panalangin sa Ginoo pero para lang sa atong personal consumption, naging stagnant tayo. You know, sa gutter, kung makita nimo ang gutter siya nindot. Pero kung ang gutter niya, kung kabutangan na ang iyang gitawag outlet sa gutter sa mga patay nga dahon ug mga laya nga mga sanga, may tindensing mubigay ang naghawid sa gutter. May tindensing nga diin pinaagi sa mga patay nga mga dahon, mga laya nga mga dahon, may tindensing nga madaot ang gutter. The same ang life. Amen. Ang nadawat nato nga gitawag panalangin sa Ginoo, igsuon to the extent nga din ang uban usab mabuhi, pinaagi sa pag-share sa mga panalangin.
we will become stagnant. Instead, we overflow, will be like the Sea of Galilee, full of life and blessing for all. Now, the big question is, which of these two seas describe your life now? The Sea of Galilee or the Dead Sea? Asa aning duha ka mga gitawag dagat nga naghulagway sa imong kinabuhi? Naa ka sa Sea of Galilee o sa Dead Sea? Ikaduha, do you feel more Sea of Galilee, giving and receiving, or the Dead Sea, only receiving without giving back? Nabati ba nimo nga Sea of Galilee ka, or else Dead Sea ka sa pananaw sa Dios? My brothers and sisters in Christ, remember the blessing in giving. Worship, intimacy with Christ, character development, trust building, joy, generosity, God's glory, and healing. Mauna ang mga panalangin, diha gid sa Ginoo, pinaagi sa atong pagsimba, closeness sa atong relasyon, pakigduol sa Ginoo, through prayer and fasting, sa atong character development, nasa a process of gitawag spiritual maturity, diha through giving, then trust building, nga magsalig ta sa Ginoo, nga buhion ta, pakanon ta sa Ginoo, magasulod ta sa 2025, nga ang Dios magabulig sa atong panginabuhian. I-increase ta, ang Ginoo gayud magadugang sa atong nga kitawag panginahanglan, magatagbo gid sa everyday para sa kayamayan. We take practical steps in giving, whether time, resources, or love. As for God's guidance, embracing a generous spirit, and for His blessings to flow to the acts of giving. Remember the timeless truth, it is more blessed to give than to receive. According to Amy Carmichael, you can give without loving, but you cannot love without giving. When God blesses you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. Be a blessing. Amen. Pag panalanginan ka, i-increase ka sa Ginoo, ayaw itaas ang imong standard of living, kundi i-increase ang imong standard of giving. Ang Dios sa kanunay magapanan. Lastly, adunay usa ka speaker nga diin naga-encourage siya unsay importanteng butang nga pwede nimong ikahalad sa Ginoo. Abi nyo lang sa gipatindog ang congregation nga unani kadako nga simbahan. Ang mga tao naghatod og gitawag, ang uban ay gihatod nga mga brand new nga cellphone, ang uban naghatod mostly kwarta, alahas para nila, nga para sa kamayaan sa Ginoo. Silang conviction nga pwede nilang ihalad. Pero na-amaze ang congregation. Sa katapusan may bata nga diin nagbaktas ang bata, nagdala og bukag. Basket ba nga dako? Abi nyo lang, sa naglantaw, hunahuna sa speaker, isulot siguro sa basket ang mga gipanghalad. Abi nyo lang, ang bata naging blessing. Sa diyang duol na sa halaran, gibutang niya ang basket, ug misulod siya sa basket, mingon ang bata, Ginoo, wa man ko ikahalad ang akong kinabuhi, akong ihalad sa imo. Sa dihang nakonbinsar og nadiin ang speaker na panalanginan sa gihimo sa bata. Mingnaog ang speaker ug iyang giampuan ang bata ug ang congregation usab na panalanginan sa gihimo sa bata. Igsuon, ang atong kinabuhi una sa tanan mao gyud atong ihatag sa Ginoo. Amen. Mao gyud pinaka-importante atong ihatag sa Ginoo. Ang atong tinuod nga paghigugma sa Dios. Total surrender sa Ginoo. Kay ang tanang butang idugang ragyod niya. Pusa nining atak na, dalaygon ang Dios sa iyang pagkamaayo hinaot nga ang atong nahisgutan, blessing and giving, ma-apply ni sa imong personal nga kinabuhi, kabahin sa pag-uswag sa imong Kristohanong pag-alagad sa Ginoo. Ug maging blessing ka sa imong pastor, maging blessing ka sa kapwa nimo nga magtotoo, maging blessing ka sa imong paryente, maging blessing ka sa imong mga amigo, kauban sa trabaho, maging blessing ka sa imong family, maging blessing ka sa mga taong nga di nahigugma sa imong kinabuhi. Dalaygon ang Dios,
ang Dios sa kanunay magapanalangin